Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit? Ngayon, i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo na ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection doon sa mga kasong pinahal sa'yo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo ini-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo? Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Mr. Chair, very quick. Okay. Just to complete the picture. I just wish to manifest, Mr. Chair, that in the poster showing congratulatory greetings about the first Chinese mayor, this came from businessmen here in Manila who originated from Fujian, China. The second manifestation, Mr. Chair, in the BI records, where Go Waping was described as dependent of her mother, Lin Wenyi, the mother is described as from Fujian, China. Based on research as well, Mr. Chair, the two incorporators by the name Bao Ying Lin and Ru Jin Zhang, both convicted of anti-money laundering in Singapore, are all from Fujian, China. So, I wonder, Mr. Chair, if these are merely coincidences. And I came across my research as well about the Fujian gang. So, to conclude this short interjection, Mr. Chair, may we request Ms. Alice to say something about Fujian gang, if she's aware? Your Honor, I'm not aware. First time ko po siya narinig ngayon araw. Thank you po. So, wala kang information tungkol sa Fujian gang? Ngayon ko lang po siya narinig, Mr. Chair. Okay. So, it's quite a coincidence that all these personalities na involved dito sa operation ng Pogo na ito ay galing sa Fujian. Are you from Fujian? Your Honor, yung dad ko po from Fujian. Okay. And I believe po marami din pong negosyante po dito sa atin na galing po doon. Okay. Si Cassie, are you from Fujian? Yung mom ko po, Mr. Chair. Mami mo from Fujian? Yes po. Si Baterna, are you from Tarlac? Okay. Okay, before we recognize the next interpolator, tanong ko lang ito kay Miss Alice, no? Miss Alice, ilang taon na kayo? Your Honor, 38 po. 38 ka na. Nung bang natira ka ba sa Valenzuela City? Your Honor, before po, may factory po yung dad ko po doon. Sa Valenzuela, no? Oh. Opo, may factory po siya doon. Ito ba yung sa may katabi, yung sinasabing Hongfei warehouse? Your Honor, hindi po ako masyado sure po doon. Oh, so, kilala mo ba si Mr. Richard Chen or Chen Julong? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Si Rubilin, na girlfriend ni Richard Chen, kilala mo? Wala pa akong kilalang Rubilin na girlfriend po ni Richard Chen. Yung Rubilin, nakilala mo lang si Teacher Rubilin. Yung nagturo po sa akin na po, Teacher Rubilin. Okay. Sige. Salamat. Thank you po, Your... Kanina nabanggit yung Hongsheng, and it was also mentioned that you made mention po that you did not recognize the signature that was on the contract that was shown between Hongsheng and Baofu on the release agreement. Tama po ba yun? Can we flash the screen na lang po for reference? Ito po. You confirm po kanina, you said na hindi niyo po yun. Your Honor, I don't know about the lease agreement. However, the signature in front of me po, hindi ko po siya signature. Hindi po ganun ang pirma ko po. Okay. So, you mentioned that this is not your signature. Do you also confirm po that you are not involved in this? In the sense po?
Kasi po, this is, after all, this is... Yeah, Your Honor, regarding Baofu, Hongsheng, Zunyuan, whatever, all the incorporations po, I invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong sinampa po sa akin na kaso. Sorry po talaga. No problem. Yung sa akin naman kasi, I just wanted to also put into light na rin po that if you say po that you don't have any involvement with this particular lease agreement, or at least to your knowledge, you did not sign this document since you mentioned na hindi po sa inyo yung signature po na ito. I would like, nagtataka kasi po ako na yung sa 2022, the GIS or General Information Sheet ng Hongsheng, nakalagay po dito yung alternate email address po nito is baofu@gmail.com. And consequently naman din, sa 2022 GIS ng Baofu, nakalagay po dito sa alternate email address ay ang hongshenggaming17@gmail.com, which is the official email address of Hongsheng. So bali, nagkabaliktaran. Yung emails nila, official email nila, and yung alternate emails nila, the same. So, would you know how this happened po, Ma'am Alice? Your Honor, I have no idea po. Okay. In that case, would you also know na rin po on why the official mobile number and yung alternate mobile number ng Baofu at ng Hongsheng ay magkaparehas din po? Your Honor, I have no idea po. So as a representative of Baofu Land Development, and sinabi niyo po kanina, you are an authorized representative, you were part of the Baofu Land Development Incorporated, pero sinasabi niyo po na hindi niyo po alam, based on the GIS, kung bakit yung alternate email addresses, yung email addresses and yung contact details or numbers po magkaparehas sa dalawa? Your Honor, I have no idea about it po. Okay. Mr. Chair, this might also mean I don't know if it's the tech, I don't know if it's our legal system, I don't know if it's our government agencies, pero something is wrong, something's amiss for two different corporations to enter into an agreement that are similar in contact, similar in addresses. Ultimo email address magkaparehas, yung official and yung alternate, pati rin yung mobile number magkaparehas na rin halos. So, Mr. Chair, I'd also like to just put that on record na rin na both of these Mr. companies... Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while congressman is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. So again, in summary na lang po, I just like to put on record na lang na yung alternate email address at yung official mobile number and alternate mobile number magkaparehas po sa dalawang corporations that went into an agreement to which Ms. Alice is a part of. Now, I'd like to move on. With regards to at least Zun Yuan that Congresswoman Jinky mentioned earlier, tama po ba na kayo po yung nag-issue ng business permit in favor sa Zun Yuan? Your Honor, tama po, ako po yung nag-issue po ng business permit with the attachment po ng PAGCOR license po. And this was during June 27, 2023, if I'm not mistaken po, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So I'd like to also put on the next slide na rin. I'd like to highlight yung affidavit of undertaking that was executed by the president of Zun Yuan, na si Jamelyn Cruz. Now, yung binasa ko po ito, may nakasabi po dyan na hindi po kompleto yung mga document na sinubmit sa inyo and pending po siya. I'd just like to know lang po, in your capacity po as mayor at that time, ano yung mga cases or situations po na pinapayagan nyo yung nag-a-apply to, I mean, what are the grounds or situations where you would sign yung permit pero kahit na may pending documents pa yung nag-a-apply? Your Honor, regarding that po, I cannot exactly recall ano po yung naging pending documents po sa amin that time. Siguro po better po ipa-double check na lang din po ko po. Pero usually lang po kasi marami naman siguro nag-a-apply din po sa inyo ng business permit as mayor po ng Banban. And usually may iba naman siguro po, di ba, na cases din na nakikita mo na may incomplete documents. Tama po ba? Opo, Your Honor. Minsan siguro po, kung di po ako nagkakamali, baka under process po na zoning, may mga ganun po na cases po na nangyayari. And would you remember po kung ano po yung pending documents ng Zun Yuan Corporation? Your Honor, I cannot remember the exact po talaga. Sorry po. No problem. Pero
Miss Alice, yung Zun Yuan naman ay umupa din sa loob ng compound ng Baofu. Tama po ba? Your Honor, based on the documents po. Yes, and based on the documents, if I'd like to also redirect everyone to the screens, na meron nga naman tayong contract of lease with Zun Yuan and Baofu, no? So just to put into record na rin, na at least this one in particular, there was an approval for Zun Yuan's application. And even though incomplete yung documents na binigay, pinayagan na rin na mag-lease sa loob ng compound ng Baofu, which is also behind the Municipal Hall of Bamban. Can we go to the next slide po? Just to refresh everyone's memory, as what was put into attention kanina with Deputy Speaker J.J. Suarez, na again, yung sa map natin, Baofu compound, less than 8 hectares, is right behind Bamban Municipal Hall. Now, I'd like to switch it up lang muna. Medyo corporation is not really my strength, but I'd like to ask another line of questioning if it's okay with the chairman. Can we go to the next slide po? Now, regarding your inquiries, yung sa Senate hearing niyo po, there were a lot of questions that were asked regarding your escape, regarding po how you got to Indonesia, to Jakarta, and then back to the Philippines. And I'd just like to ask lang po, Ms. Alice, kilala niyo po ba yung kasama niyo po dyan na naka-black? Your Honor, medyo blurred po yung picture po. Hindi ko po alam po sino yung nasa picture po. Okay. So hindi niyo po kilala yung kasama niyo mismo yung sa pagdating niyo po sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po kasing kita po yung face po. Okay. So, pero kasabay mo niyo, ma'am. So, okay, let me just jog na lang po yung memory. Sa picture na ito, kayong dalawa po niyan ni Duan Ren Wu. Tama po ba? Your Honor, hindi ko talaga makita po yung face. Okay. Kasi, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Almario. Pwede mo bang i-rephrase natin yung tanong? Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Mr. Chair, pumasok po kami na Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Sino? Cassie. Casio. Si Cassie. Opo. Pero dun sa litrato, may mga lalaki. Your Puro babae Honor, ba yun? Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Sinong sumalubong sa iyo? Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala po sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa ka? Malaysia. Tatlo po kami. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Your Honor, hindi po ako mag-isa, tatlo po kami. And in Walang fact, sumalubong. Walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga eh. Thank you, Mr. Chair. to pick up Thank na lang, you, Your Honor. thank you, Kong Acop. So to pick on that up, so sino po yung mga kasama niyo po during that time? Your Honor, regarding naman po dyan sa issue, I think I have immigration pending case po. I refused po to answer po. Okay, let me redirect na lang po this question to Ms. Cassie. Ms. Cassie, totoo po ba na, or Mr. Chair, totoo po ba na kayo po yung sumalubong po kay Ms. Alice sa Indonesia? Regarding po dyan sa question, Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Meron na po kasing harboring a fugitive po Okay. na case. So kahit na sinabi po Pasensya ni na po. Ms. Alice na ang katabi niya na si Ms. Cassie yung sumalubong sa kanya, she would still invoke her right on answering a simple na totoo ba na kayo yung sumalubong kay Ms. Alice sa airport. But okay, If never I mind. may, Your Honor, if I Yes, may, yes, sir. just a short interjection. Kasi, nabanggit kasi ni Alice na ikaw ang sumalubong. No? Pero binawi din niya, sinabi niya na hindi actually sumalubong. Pero nauna ka doon, no? Sa Indonesia. Is that in Indonesia, Alice? Yung dumadating kayo sa airport, sa Indonesia ba yun? Actually, yung nasa photo po, hindi ko po alam saan po yan. Saan ka sinalubong ni Cassie? Nakita ko po si Cassie sa Malaysia. So sa Malaysia yon. So nauna ka doon kaya sa kanila, Alice. Mr. Chair, regarding naman sa Malaysia, inaya lang po talaga ako ni Wesley. Kaya nga, no? So Oh, nauna tapos- kayo ni Wesley doon. Hindi po. Doon na po kami nagkita. So halos sabay kayo dumating sa Malaysia ni Alice tsaka ni Wesley. Opo, nagkaayaan po, Mr. Chair. Nagkaayaan kayo sa Malaysia? Inaya po ako ni Wesley Go
papuntang Malaysia. Pero, opo. Okay, sige. Thank you. Please proceed, Congressman Almaya. Thank you. Thank you. So, just to put na lang siguro on record again, and can we please flash it back again, yung picture po sa airport. In the picture po, nakalagay po diyan na it is identified as Duan Ren Wu, na nandun po nakasama po ni Miss Alice Go sa airport, sa isang airport po sa Indonesia. And I'd just like to ask Miss Alice, kilala mo po ba siya? Si Duan Ren Wu in person lang po? Your Honor, doon sa photo po, hindi ko po alam kung sino po nasa photo, pero doon sa tao po na tinatanong niyo po sa akin, kilala ko po siya. Paano mo po ba siya nakilala? Nakilala ko po si Duan Renwu bilang ninong po ni Cassie. Sinama po ni Cassie minsan sa Bamban. Okay, okay. So usually nakikita niyo siya na pumupunta po siya sa Banban. Nakilala ko po siya dahil pinakilala po ni Cassie na ninong po niya at nakasama po ni Cassie sa Bamban sa amin. Okay. And this same Duan Ren Wu, may nicknames po ba siyang alam niyo po? Your Honor, wala po. Okay. So yung pangalan po na Big Boss na tinatawag po sa kanya, alam niyo po ba 'yon? Hindi. Your Honor, hindi po. How about as a Whirlwind Corporation executive? Kilala niyo po ba na isa po siyang executive sa Whirlwind Corporation? Your Honor, opo, kilala po namin isa po siyang whirlwind. And alam niyo po rin ba na siya po ay isang fugitive din po ng China? Your Honor, hindi po. Okay. Kasi there were reports during the Senate hearing na lumabas na si Big Boss, Duan Ren Wu, isang fugitive po siya sa China. And I think if I'm not mistaken po, Ma'am Cassie, kayo po yung di ba, when the question of his being a godfather sa inyo was raised, di ba, yun din po yung na-establish po na connection. Tama po ba? Okay. So, I'd like to bring everyone's attention to the next slide naman po. Kasi in the Articles of Incorporation, sa isang korporasyon, ang Fujian Sheng Amway Real Estate Group, may nakalagay na Duan Ren Wu dyan. And itong Duan Ren Wu, siya po mismo yung kasama nyo rin po sa Indonesia. Tama po ba? Your Honor, opo, nakasama po namin siya sa Indonesia. Okay. And can we go to the next slide? Yung sa pagkakaalam niyo po, tama po ba na taga St. Kitts or Kittitian or Nevisian po ba tong CES po, Miss Alice? Your Honor, hindi po. So, pero sa pagkakaalam mo, Chinese national po siya? Your Honor, opo. Okay. So, nakalagay dito si Duan Wu, isang Kittitian or Nevisian na nakatira sa New Forest Park Resort, Poinsettia Avenue, Pampang, Angeles City, Pampanga. So, pero Ms. Alice, do you confirm po na hindi po Pilipino si Duan Ren Wu? Your Honor, nakausap ko po siya sa Chinese language. Okay. So, I believe po, hindi po talaga siya Filipino. Okay. Pero alam niyo po ba kung saan po siya galing din sa China? Anong province din po siya galing? Your Honor, hindi po. So, to put it on record na lang po, on research na rin po, si Duan Ren Wu, galing din po siya sa Fujian, China. So, add also to Kong Jinki's addition din po kanina. Now, you mentioned po, Mr. Chair, na palaging bumibisita po si Mr. Duan Wu. Ilang beses po ba kayo nag-uusap? Usually, like let's say in 1 month, ilang beses ba kayo nagkikita or nag-uusap? Your Honor, hindi po kami nag-uusap ng kami lang. Usually, pag pumunta po si Cassie sa amin, kasama po ni Cassie. Mga ilang beses din po yun ba sa isang buwan? On an average lang po? 5, 10? Wala naman po, wala naman ganun. Pag pumunta lang po si Cassie, nakakasama po niya. Yun lang po, Your Honor. So mga once a month siguro, mga ganun, I guess? Opo, mga ganun po. Basta pag pumunta lang po si Cassie. Okay. So every time na pumupunta si Cassie, kasama po niya si Duan Ren Wu, and doon po kayo nagkakausap din po? Your Honor, not all the time po. Okay. Pero kung nagkakausap kayo, ano po ba yung mga pinag-uusapan ninyo ni Mr. Duan Ren Wu? Your Honor, na-mention po niya sa akin before na gusto po niya mag-invest po ng solar sa Bamban. Solar? Opo. Okay. And kung solar yung pinag-usapan ninyo, paano nangyari po na siya rin po yung nakasama ninyo sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po expect na makakasama po namin siya sa Indonesia. In-expect lang namin doon si Cassie. Okay. And di ba sabi niyo po, 3 po kayong pumunta? Tama po ba yun? Ako, si Sheila, at si Wesley po. Okay, okay. So, hindi mo kasama si Duan Ren Wu papunta sa Indonesia? Hindi po. So, doon kayo nagkasalubong mismo?
Saan po nagkasalubong? Indonesia. Sa Indonesia? Hindi po namin kasama po sa Indonesia. Malaysia? Malaysia ba? Sa Malaysia kayo nagkasalubong? Sa Malaysia po, hindi po salubong. Sa Malaysia, nakita-kita na lang po kami nila Cassie sa Malaysia. Kasama na si Tuaren Wu. Opo, kasama po ni Cassie si Duaren Wu. Okay. Thank you for the clarification po. Okay. And again, so sabi niyo po kanina, di ba? Nakakilala kayo through Cassie Ong. Now, I just like to also confirm po. Kanina, sabi niyo po ni Cassie Ong, and I'd like to redirect this question po to Ma'am Cassie. Ma'am Cassie, tama no na boyfriend niyo po si Wesley? Yes po, Mr. Chair. Na-curious ako kasi inopen kanina ni Chair Ace eh. Gano'n na ba kayo katagal? Gano'n na ba kayo katagal ni Wesley? Pwede bang malaman ni Miss Alice? Or Medyo matagal na rin po. medyo matagal na? Opo. Years na po? Yes po. Okay, More okay. Sana all years yung ano din, yung abutin ng relationship. Pero, okay. I just wanted to reconfirm lang, kasi nga, of course, to establish lang din the closeness, no, nila Ma'am Cassie, nila Wesley, tsaka ni Ma'am Alice din. Na sa pagkakatingin din natin, because of how close the family is, we can also determine din po na very close-knit din po silang lahat, no? So, marami din po kayong nalalaman siguro sa isa't isa, and that's why I just wanted to bring that out lang po into light. Now, okay, let's go back muna to Malaysia. So again, i-confirm ko lang po, kasama niyo po, makakasama po kayo nila this is to Ma'am Alice po. Kasama niyo po si Wesley, tsaka si Sheila, tsaka si Cassie nung sa papuntang Malaysia? Or si Cassie yung sumalubong sa inyo sa Malaysia? Your Honor, pumunta po kami tatlo sa Malaysia. Pagdating po namin, nagkita-kita na lang po kami nila Cassie. Hindi po si Cassie ang nagsumalubong po sa amin. Okay. So, yung kanina po, let me get this straight. So, tatlo kayong pumunta ng Malaysia, tama? Wesley and si Sheila? Opo, Wesley, Sheila at ako po, Malaysia. Walang sumalubong sa inyo sa loob ng airport? Walang sumalubong po sa amin. And then, nagkakitaan na lang kayo within Malaysia lang din, nila Cassie and ni Duan Ren Wu. Tama po ba? Si Cassie po una po namin nakita. And then afterwards, si Duan Ren Wu na po. Opo. Sino pa ba yung mga makasama ninyo? Sino ba yung mga na-meet ninyo din doon sa Malaysia, if you allow me to ask? Regarding po dun sa Malaysia issue po, since may file na po sa akin na immigration po, I invoke my right to disclose na rin po ng mga informations po. Okay. Pero tama po ba na after this one, sumabay kayo, lumabas ng barko at pumasok ng Malaysia? For that question po, I invoke my right against self-incrimination po. You will May not- file na po kasi sa akin sa immigration po for that. Okay. Can we show muna po the passport stamps on the screen? Kasi dito po sa screen natin, next po. Next picture po. Based on the stamps ni Sheila, kayo po ay pumasok sa Kuala Lumpur noong 18th of July, 2024. Tama po ba? Miss Alice? Your Honor, regarding po dyan, I invoke my right against self-incrimination po. May na-file na po kasi sa akin cases po ng immigration for that po. So you also don't confirm na lumapag kayo sa Xianben na? Or Sabah, Malaysia? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. So sinasabi niyo po na nagsisinungaling si Sheila nung sinabi niya na yung entry point ninyo ay nasa Sabah. Tama po ba yun? Your Honor, lahat po kasi ng isasagot ko po dito may use against me in the court, kaya I invoke my right against self-incrimination po. Can we show the stamps again, please? Kasi upon confirmation, sabi ng Malaysian authorities, this is not, hindi po ito yung tatak ng stamp kapag pumasok kayo sa Sabah. In short, peke yung stamp na ginamit dito. So, I find it very difficult to make sense out of this, Mr. Chair. Kasi kung hindi nga doon pumasok, tapos peke naman yung stamp, saan ba kayo pumasok talaga, Miss Alice? Your Honor, Malaysia po yung pinuntahan po namin, and the rest po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Kindly wrap up, Congressman Almano. Yes, Mr. Chair. Maybe na lang to sum up na lang, Mr. Chair. I think there are some inconsistencies na naman, no? And it's so difficult na rin kasi nga, as a public servant, we always would hope na rin na si Miss Alice, as a public servant before, would also do a service na rin to the public by also telling na lang the truth so that we can also lay this to rest. Nakakapagod for all of us, for the Senate, for you din po, Miss Alice, we can understand, no? Sa inyo ni Miss Cassie, tsaka ni Miss Baterna,
na these hearings will keep on going eh. And we hope na lang po na at least just a little bit of honesty to help us also put this case to a close na rin, no? Pero, Mr. Chair, I'd also like to just additionally manifest na in the search of truth, no, that we also enjoin the public na rin to also go through the correct processes. Sa ginagawa natin dito sa Quadcom, marami naman mga kababayan natin nanonood. And we hope na rin na we are able to communicate, no, kung ano ba talaga yung nangyari dito sa ating bansa, what are the things that we have unearthed already, yung sa mga operations natin sa Pogo and the different other issues that are being tackled here in the Quadcom. Mr. Chair, I'd also like to add na rin that this will also be a precedent of the improvement na rin of our regulations for the ingress and egress of our nationals, of our visitors na rin, no, through the intervention po of our Bureau of Immigration and other relevant agencies in aid of legislation. So, Mr. Chair, again, thank you for the opportunity. I'd like to submit na rin po. Thank you. Mr. Chair? Thank you, Congressman Almario. Yes, Congressman Rog? Mr. Chair, just a very short interjection in relation to some questions raised by Congressman Almario. Okay, please make it short. Yes, just 2 lines, Mr. Chair. Mr. Chair, unang katanungan lang po, just to clarify, kay Ms. Ong, naitanong po kanina ni Congressman Almario yung inyong relasyon kay Brother Guo, Wesley Guo. Ilang years po ba ito? Yung together po? Yes. On-off po kasi. Yeah. Kailan niyo po siya nakilala? 2021? 2020 or 21. And yung simula ng on-off nyo, mga kailan po yun? Mga ganun din po. So, shortly after nakilala mo si Wesley Guo, on na kayo and off? Around 2020 or 2021. So, latter part of 2020 malamang po. Something like, hindi ko po maalala yung exact date po eh. Okay, Or thank you. exact year. Thank you. I'm sorry. Mr. Chair, I'd like to direct the question also to Ms. Guo. Ms. Guo, kanina po nabanggit po na minsan po ay nakakausap po ninyo si Mr. Duan Wenwu, and you mentioned the Chinese language. Could you clarify po if this is Mandarin or Hokkien? Your Honor, Mandarin po. Mandarin. Mandarin po. Pero kayo po are able to speak also Hokkien? Yes po. Read and write? Speak po. Speak lang po, no write. And with Mandarin, read and write or just only speak? Speak, a little read po. A little read. Okay, yun na po. Thank you very much, Mr. Chair, for the indulgence. Mr. Chair? I'm sorry. You're done. Thank you. The next, yes, Congressman Akop. Before the Interjection next- lang. To the issues raised by the Honorable Almario. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-final sa'yo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can Your lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit? Ngayon, i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo na ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong final sa'yo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop.